Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping napatay na magnanakaw trespasser sa loob ng bahay na ninakawan. Dito sa Hukumang Pantahanan! Oh, pa, kayo pala. Pasok po kayo. Yung kapatid mo, si Miggy. Hindi pa po umuwi. Siguradong kasama na naman po yun ang mga barkada niyang adik. Huwag kang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Hindi adik si Miggy. Ay nako, pa. Nagbubulag-bulagan pa rin kayo hanggang ngayon. Tama na, Joseph. Pagod ako, ha? May inihanda ka bang pagkain? Pagka-uwi mo galing sa eskwela? Wala po. Kumain na kami ng mga kaibigan ko bago ako umuwi dito. Buti kung ganun. Kumain na rin kasi ko. Sige. Ito na bahala kay Miggy, ha? Maliligo lang ako tapos matutulog na. Gigising pa ako ng madaling araw para tapusin yung lesson plan ko. Pa, kailangan ko rin pong matulog ng maaga eh. Bukas na po yung field trip namin sa Zambales. 4:00 po ng umagang call time namin eh. Sino magbubukas sa kapatid mo pagdating niya? Simple lang po. Bahala siya sa buhay niya. Diyan siya matulog sa labas. Joseph, hindi naman po pwede yun. Ay, naku pa. Basta matutulog na ako. Bahala kayo dyan. Kayo na lang magbukas ng pinto pagdating ni Miggy. Joseph! Joseph, bumalik ka nga rito. Inuutusan kita. Joseph! Joseph! 3:00 na ng madaling araw. Wala pa rin si Miggy. Nasaan na kaya batang yan? O Diyos ko, wala sana mangyaring masama sa anak ko. Baka si Miggy na ito. Mabuksan nga muna ang pinto. Miggy, Pa, bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo bang kanina pa kita hinihintay? Sobrang na ako nag-aalala sa iyo. pwede ba? Huwag naman kayo matanong pa eh. Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. May karapatan akong magtanong sa iyo kasi ama mo ko. Ano naman kayo eh? Papasukin niya nga muna ako sa loob. Ha? Miggy, wag mo akong talikuran. Hindi pa tayo tapos. Ano po bang problema niyo? Ikaw ang problema ko. Ikaw ang madalas nagdadala ng problema dito sa bahay. Ano? Tingnan mo yung sarili mo. Itsura ba yan ng isang matinong anak? At saka pinag-aaral kita. Pero imbis na mag-aaral ka, ayan ka. Nagpapakalulong sa bisyo. Anak, bakit ka ba nagbibisyo? Wala na kayong pakialam doon, pa. May pakialam ako kasi yung perang pinaghihirapan kong kitain sa pagtuturo, ginagasta mo. Alam mo, kung hindi ka talaga mapipigil dyan sa bisyo mo, siguro mabuti pa. Maghanap ka na lang ng trabaho. Ay, ewan ko sa'yo. Diyan na nga kayo. Miggy, bumalik ka rito. Huwag mong hintaying mapuno ako sa'yo. Miggy! Miggy! Teacher Flor. Teacher Via, kumusta?
Mukhang hindi na kayo busy ngayon, ha? Maaga kasi naming natapos yung lesson plans namin. Ikaw, Oo. Tinapos ko lahat kaninang madaling araw. Ang totoo niyan, wala pa akong tulog hanggang ngayon. Naku, Teacher Delio. Delikado yan. Siguradong babagsak ang kalusugan mo kung palagi kang puyat. oo nga. Yun nga eh. Matapos lang itong trabaho natin, matutulog agad ako pag uwi sa bahay. Oy, palagi kang mag-iingat ha. Ikaw pa naman ang isa sa pinakamasipag na guro dito. Oo nga. Malaking kawalan sa eskwelahan natin kapag nawala ka. Siya nga pala, bakit absent si Teacher Luz ngayon? Hindi mo pa ba nababalitaan? Nabiktima ng akyat bahay si Teacher Luz kagabi. Ha? Ang Talaga? balita, nalimas daw yung mga mahahalagang gamit, alahas at pera ni Teacher Luz nung atakihin siya ng mga akyat bahay. Buti nga hindi siya napahamak. Pero grabe ha, siguradong matinding trauma ang inabot niya. Ganun ba? Oo. Nakakalungkot naman. Ay nako, Delio. Mag-ingat kayo ng mga anak mo. Lalo na talamak na sa lugar natin ang mga magnanakaw at akyat bahay. Siguradong pupunterihain kayo. Kasi malaki ang bahay niyo. Namana ko lang yon sa mga magulang ko. At saka kahit naakyatin pa nila kami, wala silang makukuha sa amin. Puro nga ako utang sa Bombay at online lending, di ba? Pero syempre hindi naman agad yan malalaman ng mga magnanakaw. Basta gagawin ko pa rin ang lahat ng klase ng pag-iingat para hindi kami mabiktima ng akyat bahay. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Miggy, ano yung hinahalungkot mo dyan sa may drawer? Ano po kasi may hinahanap lang po ako, pa. Nahanap. Meron ka lang gustong nakawin dyan sa gamit ni Papa. Manahimik ka nga dyan, Kuya Joseph. Bakit? Totoo naman ah. Ikaw lang naman ang mahilig manguha ng mga gamit na hindi sa'yo. Sira ulo ka! Huwag mo nga akong pagbibintangan na magnanakaw. Miggy, Ito to. huwag kang magmumura sa harapan ko. At ikaw, Joseph, tama na. Panaman. Matagal nyo nang alam na malikot ang kamay ng taong yan. Ba talaga? Huwag kayong magbulag-bulagan. Yung mga gamit na nawawala dito, ibinebenta niya yung para pang-suporta sa bisyo niya. Di ka ba talaga titigil, Kuya? Totoo sinasabi ko. Pag ako nainis sa'yo, ha? Kakalimutan kita bilang kapatid ko! Ganon, Miggy, may punto ang kuya mo. Pa, Minsan na kitang nahuling kumukuha ng pera sa wallet ko nang walang paalam. Oh. Sabihin mo sa akin, saan mo dinadala yung mga nawawala nating gamit sa bahay? mabuisit naman, oh. Huwag niyo akong pagbintangan! Kaya nga kayo! Oh. Ang bihira, oh. Tingnan mo yung ginawa mo, Joseph. Nag-away na naman kayo magkapatid. Pa, tignan nyo. Ilan na ba mga gamit natin ang nawawala ngayon? 2 electric fan, yung plancha, yung air fryer, yung induction cooker. Kahit nga yung power bank ko hindi pinalampas. Isipin nyo, sino lang bang pwedeng kumuha nun? 3 lang naman tayong nasa bahay. Yan ang hirap sa inyo Kaya kinukonsentin sumigil sa mga kawalangyaan niya. Hindi sa kinukonsinti ko ang kapatid mo. Ayoko lang ng gulo. Alam nyo pang adik na yung si Mickey? Huwag mong siraan ang kapatid mo sa akin. Hindi ko po sinisiraan. Totoong sinasabi ko, gumagamit ng sabu yung si Mickey. Kung ayaw nyo maniwala, edi wag. Bahala kayo. Basta't lahat ng ninanakaw niya dito sa bahay, napupunta lang sa pambili niya ng illegal na droga. May dumating na sulat. Ano kaya ito? Galing pala sa eskwelahan ni Vicky. Baka ito na yung grade niya nung nakaraang SEM. Buksan nga. Tama nga ako. Teka, bakit ganito yung mga nakuhang grades ni Vicky? Kundi bagsak incomplete. Ay, Diyos ko. Nagpapabaya sa pag-aaral niya ang anak ko. Umanda talaga sa akin itong si Miggy. Miggy! Miggy, anak, gising ka na ba? Buksan mo nga ito. Kakausapin kita. Dumating na yung grade slip mo.
Bakit puro bagsak ang mga grades mo? Ano nangyari? Miggy, ano ba? 2 araw ka nang hindi lumalabas ng kwarto mo. Kaya hindi lumalabas siya ng kwarto niya kasi sabog na naman. Joseph, ano ba? Totoo naman pa eh. Nakabatak na naman yan ng sabu. Kaya ganyan yan. Miggy, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ayan. Kinukonsinti nyo na naman. Kaya lumalaking gago yan eh. Miggy. Ano ba? Gago ka eh. Ano gusto mo, ha? Gusto mong basagin ko yung mukha mo? Ayop ka? Sige. Ha? Sige, hindi ako tatakot sa'yo. Kaya kita labanan. Tumigil na kayo! Ano ba naman kayo? Nagmumurahan pa kayo sa harap ng magulang nyo? Mga walang hiya kayo? Mga wala kayong galang! Kung ganito tayo ng ganito, papatayin nyo ako! Bakit kasi hindi nyo pa ipakulong ang lalaking ito? Talagang lintik ka! Miggy! Ano? Naman! Bakit mo sinuntok ang kuya mo? Mga hayop kayo eh! Lumayas nga kayo sa harapan ko! Kapag nagdilim ang paningin ko, papatayin ko kayong dalawa! Ayop ka, Miggy! Mamatay ka na! Sige! Joseph! Ayop! Joseph, saan ka pupunta? Joseph, bumalik ka dito! Joseph! Oh, Diyos ko! Bakit ganito ang mga anak ko? Hello? Ako to. Ina-istorbo ba kita? Hindi naman. Ano, napatawag ka? Pinasasabi lang ni Dexter. May aakyatin kayong bahay bukas. 2 teacher daw yung nag-share sa isang bahay. Mukhang madaling pasukin yun. Ano? Sasama ka ba sa kanila bukas ng gabi? Oo naman, sasama ako. Pera din yan eh. Kailangan ko talaga ng pera ngayon. O sige. Sasabihan ko si Dexter na sasama ka. Teka nga pala. Di ba teacher din yung tatay mo? Oo. Bakit mo na itanong? Wala lang. Naisip ko lang. Uy, baka nakakahalata na yung tatay mo sa alam mo na. Huwag ka mag-alala. Hindi magsususpecha sa akin yun na isa akong miyembro ng akyat bahay. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Mukhang marami tayong mananakaw dito, mga kasama. Anong ginagawa niyo dito sa bahay namin? Naku, Mga akyat bahay kayo, no? pare, huli tayo. Tutukan nyo ng kutsilyo para hindi makalapit sa atin. Mga magnanakaw kayo! Dapat sa inyo binabaril! Baril, naku. Takbo na! Takbo ba? Hoy, sabihin mo na rin. Iwanan natin siya. Iwanan natin pa rin. Baka madami tayo. Papatayin ko kayo! Mga magnanakaw kayo! Miggy, anak ko. Bakit nangyari sa ito? Bakit yung pinatay ang anak ko? Pwede ba? Huwag na kayong magdalamati dyan. Alam niyo ba kaya namatay yung si Miggy? Kasi miyembro siya ng akyat bahay. Huwag kang magsalita ng ganyan sa kapatid mo, Joseph. Hindi siya miyembro ng akyat bahay. Mga pulis na ho nagsabi na akyat bahay ang magaling yung anak. Magbubulag-bulagan pa rin ba kayo? Magnanakaw si Miggy. Kriminal. Pero hindi pa rin rason yun para brutal nilang patayin ang kapatid mo. Hindi ako papayag, Joseph. Lalaban ako. Magsasampa ako ng kaso laban sa pumatay sa anak ko. Hindi ako titigil hanggat hindi nakakamit ng kapatid mo ang hustisya.
Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping napatay na magnanakaw trespasser sa loob ng bahay na ninakawan. Bigyang pansin po natin ang magkabilang panig ng kwento. Ang magulang ni Miggy na gustong panagutin ang pumatay sa kanyang anak at ang panig naman ni MV na pumatay kay Miggy nang maaktuhan niya itong nilolooban ang kanyang bahay. Ang pagpatay po sa ilalim ng Revised Penal Code ay either murder or homicide, depende po sa attending circumstances sa kaso. Kaya kung magsasampa ng kaso si Delio laban kay MV, dahil po sa pagbaril at pagkapatay kay Miggy, maari pong pumasok ito sa kasong homicide sa ilalim ng Article 249 ng Revised Penal Code. Kung mananaig po ito laban kay MV, ay depende po sa appreciation ng korte sa mga facts o pangyayaring mailalahad at mapatutunayan sa korte. Samantala, sa panig po naman ni MV, ang gurong bumaril at nakapatay kay Miggy, maari niyang i-invoke ang self-defense sa ilalim po naman ng Section 1, Article 11 ng Revised Penal Code. Sa self-defense, wala pong criminal liability o pananagutan ng isang tao kung nakapatay siya dahil sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Gayunman, mahigpit po ang mga panuntunan ng batas para maabsuelto sa kasong homicide dahil sa self-defense. Sa binanggit ko pong probisyon ng batas, ang self-defense ay maari lamang ma-invoke kung una, mayroong unlawful aggression. Ibig pong sabihin, may pisikal na pag-atake o matinding panganib sa buhay ng nagkiklaim ng self-defense. Take note po na ang pagsigaw, pagmumura o paghahamon ng suntukan ay hindi sapat na unlawful aggression sa ganitong kaso. Maari pong unlawful aggression ang pagtutok ng attacker ng baril, pagwasiwas ng bolo o itak, pagbubunot ng kutsilyo o anumang deadly weapon. Pangalawa, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the threat. Ayon po sa batas, ang paraan sa pagpigil sa threat o panganib ay sapat lamang o commensurate sa actual threat. Batay na din po sa sitwasyon, built ng attacker at uri ng kanyang armas. Kaya naman kung ang attacker na may dalang pamalo ay pilay, at babarilin ito ng nagsasabing nagtatanggol sa kanyang sarili, hindi po maaaring ma-invoke ang self-defense dahil hindi po reasonable ang kanyang ginamit sa pagpigil o pagsupil ng panganib. At pangatlo, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Sa batas, kailangan po na ang taong nagkiklaim ng self-defense ay hindi nag-provoke sa attacker para magkaroon ng dahilan ang attacker na maging agresibo. Kaya naman going back to our case, sakali pong i-pursue ni Delio ang homicide case, kailangan pong mapatunayan ni MV na attendant ang lahat ng mga elemento ng self-defense para siya maabsuelto. Tingnan po natin ang kaso ayon sa tatlong elemento ng self-defense. Mayroon bang unlawful aggression? Yes! Ang panluloob o pagnanakaw ng grupo ni Miggy sa bahay ni MV ay pagsalakay o isang uri ng unlawful aggression. Prinovoke ba ni MV si Miggy? Hindi naman, dahil nananahimik po si MV sa kanyang bahay at ilegal na pumasok ang grupo nila Miggy dito na may layuning nakawan si MV. Reasonable ba ang gamit ni MV para ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga magnanakaw? Sa kwento, tinutukan po ni Miggy ng kutsilyo si MV, habang si MV gumamit ng baril laban sa magnanakaw. Para po ma-invoke ni MV ang self-defense at maabsuelto sa kaso, kailangan po niyang ma-establish na matindi ang panganib sa kanyang buhay kaya't kinailangan niyang barilin si Miggy. Maari pong ikatwiran na bata, kaya't higit na malakas ang pangangatawan at mabilis ang kilos ni Miggy kumpara sa edad, pangangatawan at pagkilos ni MV. Gayon din, maari pong tingnan yung possibility na pagiging high ni Miggy sa droga. Sakali po kasing matanda at mahina na si MV at may nakatutok sa kanyang patalim, maari pong masabing reasonable ang paggamit niya ng baril para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sakali naman po na hindi mapatunayan ni MV na reasonable ang paggamit niya ng baril para ipagtanggol ang sarili, maituturing po itong incomplete self-defense, in which case, magkakaroon po siya ng pananagutan na may parusang kulong na 1 degree lower sa parusang nakalaan sa homicide. Ang homicide po ay may parusang reklusyon temporal, katumbas ng hanggang 20 taon na pagkakulong. Pero, kapag incomplete self-defense, ang parusa po ay hanggang prison mayor in its minimum period,
katumbas ng hanggang 8 taon ng pagkakulong, pero maari pa itong mapababa kung may mga mitigating circumstances na naaayon naman sa Article 13 ng Revised Penal Code. Kung sakasakali po, kasama sa maaring makapagpababa ng sintensya kay MV ay ang paglusob ng grupo ni Miggy sa kanyang bahay at gayon din ang pagtutok nito sa kanya ng kutsilyo. Maaari rin po makapagpababa ng sintensya ang kusang loob na pagsuko sa mga otoridad. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervision technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!